Magandang hapon po sa ating lahat. Inaanyahan po ang lahat na magsitayo at makisabay sa saliw ng karakol. Inaanyahan po ang lahat na makisayaw.
Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Berheng Maria. Ating ginuginita ngayon ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Berheng Maria. Ipinahayag ni Papa Pio XVII noong ika-1 ng Nobyembre, 1950, ang katuroang iniakyat sa langit ang kaparehong kaluluwa at katawan ng ating mahal na ina. Ninais ng Diyos na maliban si Maria sa pagkakaagnas dulot ng kamatayan. Sa kasalukuyan, nakikiisa na sa kaluwalhatian ng kanyang anak si Maria, na laging kaanib ni Jesus sa buhay, noon at ngayon. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa banal na pagdiriwang na ito, ay ating pinagdiriwang at ginugunita ang kapistahan ng pag-aakyat sa mahal na Birhen sa langit. At kaalinsabay ang pagdiriwang ng kapanganakan ng ating
minamahal na patron San Antonio, upang tayo ay maisilang at maakyat sa langit. Manahimik tayo sa mandali, suriin ang ating kalooban at sama-sama tayong humingi ng patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
dakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalinisanisang mahal na Birheng Ina ng anak mong mahal ay iyong iniakyat, taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagsasaloob namin ng mga bagay sa kaitaasan, pagindapatin mong kami makasalo sa kaluwalhatian ng Birheng Ina naming mahal. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, itinanyag ng aklat ng pahayag ang dakilaing pangitain tungkol sa isang babaeng dinamitan ng araw, nakadamba na sa buwan at may 12 talang nakaputong sa kanyang ulo. Inilalarawan ng pangitaing ito ang kalwalhatian ni Maria sa langit. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda. Isang babaeng nararamtam ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tandaan lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. May 7 ulo at 10 sungay, at may koronang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit, at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos, ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak, upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ay tinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buwat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning sa ginto't ganda. Tugon po. Samantalang sa kanan mo, nakatayo yaong reyna, palamuti gintong lantay, sa damit na suot niya. Tugon po. Na maningning sa ginto'ng ganda,
Tugon po. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ay paibigin. Siya ay iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Tugon po. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nakagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Tugon po. Maningning sa ginto't ganda, sa kanan mo maningning sa ginto't ganda. Sa ikalawang pagbasa, sinasagisag ni Adan ang kamatayan dahil sa kasalanan, samantalang kinakatawan naman ni Jesucristo bilang ang huling Adan, ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagkabuhay muli. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo ay muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman. Dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman. Mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit, ang bawat isa ay kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating sa wakas ang pamalaan at kapangyarihan. At ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari, sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig. Lubusang napasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-huliang kaaway ng kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang kasagutan. Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga anghel ay masaya nang inaakyat si Maria sa langit na maligaya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalawang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kaniya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Ipinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga kapatid, isang taon na naman ang nakalipas. Isang taon na punong-puno ng pagpapala at biyaya. At sa nakalipas na taong ito, naramdaman natin na sa kabila ng lahat ng pandemya, ng kalamidad, sakuna, at lahat ng pagsubok na dumarating at sumasalpok sa ating pananampalataya, nananatili pa rin tayong naririto. Hindi dahil sa sarili nating kakayanan, hindi dahil sa ating kalakasan, kundi dahil sa bigay ng Diyos ng pag-ibig at pananampalataya. Bakit? Because God is good. All the time, God is good. Mga kapatid, gusto ko pong tingnan natin ang ating mahal na ina sa ating gawing kanan. Gusto ko siyang bigyan ng isang mas malalim na parangal, pagninilay, pagtatagpo nating mga mananampalataya dito sa parokya ng San Antonio at sa ating mahal na ina. Kaya nga po, nais ko, sabi ko, mahal na ina, narito ang iyong mga anak. Mga anak, narito ang ating mahal na ina. Kung meron man pong excited sa araw na ito, hindi lang po tayo. Marahil at sa aking palagay, excited din ang mahal na ina. Kaya nga po sa aking pagdinilay, sabi ko, para tayo mga nagbabalik bayan. Parang yung malayong matagal na panahon na hindi tayo nagkita, hindi tayo nagkausap, hindi tayo nagkakwentuhan, at ginawa ng Diyos ang August 15, kapistahan ng pag-aakyat sa mahal na ina,
pagsilang ng ating patron San Antonio, ay muli tayong magtagpo at magkita-kita sa loob pa ng banal na misa. Kaya nga po sabi ko, kung meron mang masaya sa araw na ito, hindi lang ang mananampalataya ng San Antonio ng Padua, kundi ang ating mahal na ina. Mga kapatid, palakpakan po natin ang Birheng Maria. Naalala mo nung bata ka pa, hindi ba't nanay natin ang naghehele? Hindi ba't sa tuwing natatakot, nalulungkot, nasusugatan tayo, wala tayong ibang tinatakbuhan, kundi ang ating sariling mga ina? Kapag nagalusan, nagasgasan, lalapit tayo sa nanay. Ano ang gagawin ng nanay? Hihipan niya lang ang ating mga sugat at hihinto tayo. Pero alam natin, masakit. Pero dahil ang nanay na ang kasama natin, unti-unting nawawala, ang sakit ay napapalitan ng kapayapaan. Nararamdaman ko na sabik ang mahal na ina, na tayo ay mayakap, na tayo ay muling makatagpo, makapisan sa loob ng banal na pagdiriwang na ito. Kaya nga sabi ko, ang kapistahan ay tunay na ipinagdiriwang ng isang mananampalataya na bukas ang kalooban at may pusong handa na muling makipagtagpo sa ating mahal na ina. At kung titingnan tayo ng ating mahal na ina sa araw na ito, at kung titingnan tayo ng ating mga sariling mga ina, masasabi ba natin na proud sila kung sino tayo ngayon? Na kung ano ang narating natin, ano ang meron tayo, at kung naging sino tayo, sa tingin ba natin, sa kaibuturan ng konsensya, ng puso, at ng diwa ng pagdiriwang, masasabi ba nating masaya ang aking ina sapagkat naging ganito ang kanyang anak? Kahapon pinagninilayan ko na maganda palang balikan yung paalala ng nanay nung tayo ay bata pa. Nung tayo ay nagsisimula pa lang maglakad, tumayo, magbasa, magsalita. Ang ganda palang balikan na sa ating pagtanda, minsan kasi nakakalimutan natin na ang dami palang paalala ng inay. Ang sabi, huwag kang makikipag-away. Dapat kabati at kaibigan mo ang lahat. Ngayon, sa ating pag-iedad, ano bang mas marami? Kaibigan o kaaway? Ang sabi ng nanay, i-share mo yung food mo, huwag kang maging madamot. Kahit na nga yung kinakain at sinusupo ng bata, tatanggalin niya at iaabot niya sa iyo. Ngayon, kaya mo nang bilhin, hindi lang ang pagkain, ang gamit, kahit na anong kinakailangan mo sa buhay. Pero ang tanong, nanatili ka bang naging mapagbigay? Alam niyo po, sa loob ng maghapong ito, isa po sa pinakamatingkad at nanatili sa aking alaala, yung kanina pong inaabot ko mula sa ating kindness station, yung isang balde na naglalaman ng iba't ibang mga kabutihang loob ng mga pagkain. Kaya nga po sabi ko, yung balde ay hindi lang basta pinupuno at pinupunuan, kundi sana yung maging balde ay maging biyaya ng pagpapala. Napakaganda po ng simbolo ng balde na ginagamit natin pag nag-iigib tayo sa balon. Di ba kapag nag-iigib tayo sa balon, kinakailangan nating yumuko, kinakailangan nating ibaba ang tali o ang kawayan para makasalok. Ganon din sa ating buhay, pananampalataya. Kung wala kang kababaang loob at kung hindi ka handang bumaba at magpakababa, hindi ka makakasalok ng biyaya. Hindi pupuno ang balde. I-give and I give. Binayayaan ka ng Diyos ng libre, maging pagpapala naman tayo sa Diyos ng libre.
Kung meron man pong naging mabiyaya sa loob ng maghapong ito, para po sa akin, personally, bagamat hindi po dumating yung lahat ng bibigyan, pero yung mga ginawa po nating apostolate, medical mission, kindness station, pagpapakain. Pero isa po sa pinakamalalim dito, ay naririto tayo, merong dahilan. Ginagamit ng Diyos ang pagkakataong ito para muli tayong makatagpo ng ating mahal na ina, sapagkat si Father Arwin naniniwala po, bago pa man likhain ng Diyos ang mundo, nakasulat na sa libro ng kaligtasan at ng kasaysayan na ang August 15, 2021 ay magdiriwang tayo ng kapistahan. Hindi lang dahil kapanganakan at pag-akyat, kundi ang aking kabuoang panalangin para sa kapistahang ito, pagsilang ng ating patron, pag-akyat sa mahal na ina, maisilang tayo sa langit at maiakyat tayo sa kalangitan. Naglalaro ang isip ko kahapon sa tanong na bakit nga ba madaling naiakyat ang mahal na ina sa langit. Isang bagay lang po ang pumasok sa isip ko. Kasi po, magaan ang kanyang kalooban. Yun pala ang sikreto ng mahal na ina, kaya siya madaling iniakyat sa langit sapagkat magaan ang kanyang kalooban, sapagkat bago pa man siya ipaglihi, pinaglihi niya na ang ating tagapagligtas, hindi lang sa sinapupunan, kundi sa kanyang puso. Kung gusto mo na madaling maiakyat sa langit, paluwagin mo. Palayain mo yung kalooban na yan. Alam niyo po, pinag-adya talaga siguro ng Diyos na doon sa entrance ng simbahan, sa araw na ito, ay ilagay ang imahe ng mahal na ina poon bato. Kapag sinabi niyo po kasing poon sa salitang sambal, ay puno. Kung tayong mananampalataya ng parokyang ito, anong klaseng puno tayo? Kung ano ang puno, ay siyang bunga. Kaya nga po, tayo ay puno ng Diyos, pinupuno, at dapat ang pinupuno ay maging tagapagpuno sa sanlibutan. Kung tayo ay isang puno, at kung ang Diyos ang ating puno, ano ang ating bunga? Sabi ko nga po, makikita natin kung anong puno ang isang tao, kung siya ay mabunga at kung siya ay mabunganga. Alin ba tayo doon? Poon? Bato? Sabi nga po nila, ay, Father Arwin, samatain ka? Maraming bato doon. Kapag sinabi nating bato, automatic, adik. Pero sa pagninilay ko po, at sa aking karanasan, hindi naman po masama na maging adik kung adik ka sa Diyos, kung adik ka sa kabutihan, kung adik ka sa positibong pananaw. Okay lang maging adik kung ito ay nakaugat sa Diyos. Pero iba ang sinasabi kong pagiging adik. Huwag niyo pong i-misquote si Father Arwin, baka sabihin niyo po pagkatapos ng misa, naka-live streaming pa naman tayo. Okay lang pala maging adik. Ang sinasabi ko po, bato, adik. Ang bato ay si Pedro. Naging matatag si Pedro kasi nakatungtong siya sa ibabaw ng ating Panginoong Hesukristo. Pedro, bato. Adik, pinagkanulo niya si Kristo. Pero sa bandang huli, ipinahayag niya ng makaitlong beses, Opo, iniibig ko kayo. Hayaan niyo pong tapusin natin ang ating pagninilay sa mga ilang bagay na taglay ng mahal na ina at ipinagdadasal ko na sa loob ng ating banal na kapistahan at pagdiriwang na ito ay maging taglay din po natin. Pinakauna sa lahat, walang ibang dinala sa kanyang sinapupunan ng mahal na ina, kundi ang ating Panginoong Hesukristo.
Walang ibang tangan ang ating patron, San Antonio, sa kanyang mga bisig, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Naalala niyo po, ilang kilometro ang nilakbay ng mahal na ina patungo sa kanyang pinsang si Elizabeth, hindi niya alintana ang takot at panganib, pangamba. Dahil alam niya na sa kanyang sinapupunan, sa kanyang puso, taglay niya ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po napakagandang paalala ito na hindi tayo matatakot humarap sa mundo at sa tao kung ang nilalaman ng ating pagkatao ay ang ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, pinagnilay-nilayan. May maganda pong salita, pinagbulay-bulayan. Iningatan niya sa kanyang puso ang salita ng Diyos. Mga kapatid, napakagandang pagkakataon na ngayong lockdown, na ngayong pandemya, na ngayong merong kalamidad, napakagandang balikan ang salita ng Diyos na nagbibigay ng pag-asa, na nagbibigay katuturan sa ating pang-araw-araw na pakikibaka at hamon ng buhay. Iningatan ng ating mahal na ina. Mamaya po ang matutuklasan at masasaksihan po natin ang commissioning, ang installation. Ito ay hindi lamang sa salita, kundi ito ay ating pangangatawanan sapagkat ito ay ating misyon, hindi lamang obligasyon, kundi pagpapahayag ng ating pananampalataya, ng ating bibigkasin mamaya at sasambitin, ay pagpapahayag ng ating malalim na commitment sa Diyos at sa Kanyang komunidad. Ikatlo, hindi pagmamay-ari ng mahal na ina ang ating Panginoon kung kaya't ito'y Kanyang ibinahagi. Hinayaan niya na magdusa, hinayaan niya na mamatay, hinayaan niya na mapasa kamay ng mga tao, at hinayaan niya na ang Diyos Ama ang siyang masunod. Mga kapatid, mayroon po tayong kasabihang you cannot give what you do not have. Yes, you can give without loving, but you cannot love without giving. Totoo po, ang biyaya ay hindi dapat nananatili sa atin. Masasabi mo lang siyang biyaya kapag ito ay umaagos at dumadaloy sa kapwa. Sa loob ng banalamisang ito, muli tayong lumapit sa ating mahal na ina. Kung meron man tayong nagawang kasalanan, hindi pa huli para mag-sorry. May pagkakataon pa tayo, binibigyan pa tayo, pinagkakalooban pa tayo ng Diyos ng pagkakataon upang patunayan na tayo ay karapat-dapat sa Kanyang pag-ibig, habag, at awa. Mga kapatid, ang pagdiriwang sa maghapong ito ay magiging mabunga kung hahayaan natin na muling makatagpo ng kapwa ang Diyos sa pamamagitan natin. Ito po ang aking ipinagdadasal, na sa bawat pakikipagtagpo ng tao sa atin, sa bawat pakikipag-usap, pakikiniig nila sa atin, masasabi ng ating kapwa at ng tao, nakatagpo ko si Kristo. Naramdaman ko ang langit. Mabait pala at mabuti ang Katoliko dito sa Matain. Amen. Sama-sama po nating sariwain ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaw sa kinaroonan ng mga yumao, nang may katlong araw ay nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat,
Doon magmumulang taririto at hukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli. Bilang isang simbahan, naway sa amin natin ang muli pagkabuhay ay pinangako ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Ang mga namumuno sa mundo, naway maging mga kasangkapan ng kapayapaan sa mga bansa. Manalangin tayo. Ang mga Kristiyano naway makatagpo ng pagkakaisa sa paglapit kay Maria, ang abang lingkod na itinaas sa kawalantian. Manalangin tayo. Ang mga may sakit naway makabanaan ng pag-asa sa kawalantian ni Maria. Manalangin tayo. Ang mga patay naway muling mabuhay kasama ni Kristo at magdiwang na kasama ni Birhen Maria at ang mga santo. Manalangin tayo. Isama po natin ang isang pasasalamat para sa pamilya ni Diana Eric, para sa mga kaluluwa ni Maria Eliot, Eutiquio Eliot, Margarita Escado, Julio Escado, Benito Eliot, Honorata Eliot, Joel Kaagay, Eduardo Pusa Sr., Mario Barlumento, Ninita Quimper, Pablito Quimper, Francisco Bartolome Barlumento, Alermo Adiason, Soami Queen, Nilo Buna, Miel Buna, Joanne Bastillos, Rogelio Bastillos Sr., Felicidad Pelongeo, Domingo Leo Vigario, Simplicio Agapito Apolonia Antaya, Edna Emilio Galaneta, Mirna Lumag na Nona, Cristina Mangay, Jose Galaneta, Francasha Galaneta, Consolacion Ormillas, Elana Brutas, Gloria Galareta. At lahat ng ating mga mahal sa buhay na bumanaunan, naway pagkaloob sila ng Diyos na kapanahan at buhay na walang hanggan sa pagkailan. Manalangin tayo sa Panginoon. Alalahanin din po natin ang lahat ng ating mga personal na kailangan kay bilang mga tao na patuloy na humihiling ng ating mga panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng langit at lupa, nakararating sa iyo ang aming mga panalangin sa tulong ng aming maluwalhaling ina. Ang unang mananampalatayang nagbahagi sa kaluwalhatian ng kanyang matagumpay na anak,
Manalangin kayo mga kapatid o paghahain natin ay kalutan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Oo, ipagmahal sa iyong mga mahal, sa kabukiran ng pagmamahal sa aking pagmamahal at sa buong sa kanya. Ang maraming lumikha, ang paghahain ito naway makaakyat sa iyo at bilang natutulan sa pagdalangin ng mahal na dating iniakyat sa langit. Ang aming kaloobang nag-aaral sa liwas ng pag-ibig ay lubos nawang pumakilan namin sa iyo sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin, Mula sa Diyos sa inyong puso at iyo. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong aming Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang naming makapangyarihan, pinamarapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Yesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na Birhen sa langit, ang pasimulan karawan ng laan mong masakit, ng tanging sambayanan sa iyo ay nananalig. May pag-asa at kasiyahan kami sa iyo ay papalapit. Di mo pinabayaan dumanas ang pagkataas, ang nagsirat na lugar sa iyong bumuhay na anak. Nung siya'y maging iba sa aming lahat, upang kalihalian sa kanyang buhay na ganap. Kaya tayo sana mga pera nagsisikawit na papuri sa iyo, na walang pagkakay sa kalakitan, kami nagbubunyi sa iyo kanabilang. Ang manaming banal, dapat kang purihin ang tanang kinakal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanayan. Walang sawa mong tinikipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglabog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sa paghi ang iyong nanan. Ama, isinasama namin pakapanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos sa pagtinimang ang misteryo nito. Noong gabing ipagkaano siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinadatingan niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad sa lapi. Talapin niya lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Kaya naman ang nakapos ang kapilan, ginawa niya ng kalis, hindi kanyang pinasalamatan. Inabot ng kalis sa kanyang mga alagad dahil sa lapi. Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
Samantala ang kanyang pagbabalik ay pinananalikan, kaya bilang pasasalamat ay aming inihalay sa iyo ang buhay at pananampalataya nito. Tuloy mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami pagkasundo sa iyo. Loobin mo kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay ganyan mundo sa habang panahon. Nakatalagasig, tulungan naman niya kami magkamit naging pamana, kaisang ina ng Diyos sa mga lugar ng Maria, kaisang mga apostol, mga Maria, at ni San Antonio, at kaisang lahat ng mga banal na aming inaasahan, laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito na aming pagkakasundo sa iyo ay magbunga naman ng kayapang kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya pag-ibig ng iyong simbahan naglalakbay sa lupa, kasama ng lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo si Bartolome, at lahat ng mga obispo at buong kapalitan at ng iyong piniling sa ngayon. Bigyan mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na itinipon mo sa iyo. Ang mga mawaging upupin at pag-isay ng lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawan mo at patuloyin sa iyong kahalian ang mga paginaming yumawa. Ang lahat ng lumisan na sa mundo ito ay nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasa makakarating sa hiling at sama-sama magtatamasa ng iyong kaninginang walang haliw sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan. Sa pamamagitan ng aming Panginoon sa Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaluluwa sa aming pag-ibig. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming nananabikan ng dakilang araw ng pagpapakayag ng nagpagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ko sa iyo ang aking kapayapaan ang ibigay ko sa iyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa mga isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maparatay inaaniyahan sa kanyang banal na piling. Ang katawan at dugo ni Kristo.
at sa ibang bansa, lalo na yaong mga nasa kabili, pinunang bahagi ng daigdig. Ang mga pari mong nakaharap sa matinding tukso at pagsulong, abangan mo at nag-isa ng pari. Ang iyong mga bata at may sabit na pari. Ang mga kaluluwa sa koridor ng iyong mga pari. Higit sa lahat, ipinapadalangin sa iyo ang mga paring mahal sa akin. Ang mga paring natingin sa akin. Ang mga paring napapangisan sa akin. Ang mga paring tunguna sa misa namin at nagbibigay sa amin ng iyong katawan at lubog sa banal ng mundo. Ang mga paring nagtulog at bumabay sa akin. At ang lahat ng paring pinagkakaroon o Jesus, alalahanin at ilapit mo silang lahat sa iyong mahal na puso at labing mga silang pagdala. Ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa Juan Maria Rubin, patron ng mga pari, dalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon amin na ang napagsaluhan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mo kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Maria, iniakyat sa kalangitan, sa pamamagitan niya sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. There's only speaker card. Magsiyo po muna po tayo sa mundo. Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay gaganapin natin ang rito ng pagtatalaga sa mga bagong kasapi ng lingkod ng Dambana. Minamahal naming pura paroko, narito po ang mga bagong kanal o mga bagong kasapi ng lingkod ng Dambana sa ilalim ng Commission on Worship. Mangyaring tumayo ang mga itatalaga kapag binanggit ang mga pangalan ng grupo. Lectors and Commentators Guild. Extraordinary Ministers of the Holy Communion. Altar Servers. Ushers and Usherettes. Music Ministry. Mother Butler Mission Guild. Collectors Guild. Catechist and Social Communication Committee. Matapos ang mga paghahanda sa kaalaman at pagsusuri, pinatutunayan ko po na ang ating mga kapatid ay handa na upang italagang
Mga minamahal naming kapatid, nang pasimula ng pagsamba ng bansang Israel sa tunay na Diyos, tagsimula rin ang ritual ng paghahain at sa pamagitan ng angkan ni Levi, humirang siya ng mga kabataan tulad ng propetang si Samuel na handa maglingkod sa mga punong pari sa toldang tipanan. Sa pag-agos ng panahon, sa unti-unting paglago ng simbahan, tumawag ang mga namumuno ng mga kabataan upang maglingkod sa hapag ng bagong tipan. Kayo ay bahagi ng mahalagang kasaysayang ito. Sa araw na ito, buong kalayaan kayong pumarito upang ipahayag sa Diyos at sa Kanyang sambayanan ang inyong pagnanais na maglingkod sa Kanyang dambana. Ipinapaalala ko sa inyo na ang tungkuling ito na iniatang sa inyong balikat ay isang dakilang karangalan na ipinagkaloob dahil sa inyong pakikisa kay Jesus na iyong tinatanggap noong kayo ay binyagan. Sagutin ninyo ngayon ng buong katotohanan ang mga katanungan. Nakahanda ba kayong ilaan ang sarili at panahon upang maglingkod ng buong puso kay Jesus sa katauhan ng pari ng inyong pinaglilingkuran? Nakahanda ba kayong maging mabuting halimbawa ng inyong kapwa sa pamamagitan ng panalangin, kalinisan ng puso at pagiging mabuting kapatid sa kapwa tagapaglingkod? Ang Diyos ang nagkaloob sa simbahan ng mga kabataan upang ilaan ang sarili sa kanyang gawain. Manalangin tayo mga kapatid upang pagpalain ng paghahain ng sarili ng ating mga kapatid na magiging lingkod sa ating dambana. Diyos ng kaluwalhatian, ipinakita ng iyong minamahal na anak na ang tunay na pagsamba ay nagmumula sa isang pusong nagtitika at mababa ang loob. Pagpalain mo ang mga kapatid na tumugon sa pangangailangan ng aming parokya at nagdanais maglingkod ng dambana. Ipagkaloob mo na ang kanilang paglilingkod ay maging tunay na mabunga at ang aming pagsamba ay tunay na maging kalugod-lugod sa iyong paningin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Sa pagkakataon kong ito, tinatawagan sa harapan ng mga batang nagnanais maglingkod sa dambana, kasama ang kanilang mga magulang para sa pagsusuot ng mga sutana. Pakitabihan po ng mga magulang ang kanilang mga anak. Maraming salamat po. Mangyaring humarap po ang lahat sa ating altar. Maraming salamat po. Maaari na po nating isuot sa ating mga anak ang sutana.
Ngayon ay maaari na po nating suotin ang kwintas. Mamaya na po yung picture with me. Mamaya na po. Mangyaring umarap po ang lahat sa sambayanan at atin po silang palakpakan. Mangyaring tumayo po ang mga organisasyon na tinawag kanina. Minamahal naming Kura Paroko, nais po namin muling sariwain ang aming mga ipinangako sa Diyos at sa sambayanang Kristiyano na muling maglingkod bilang mga lingkod ng dambana. Ang buong bayan ng Diyos ay nagagalak sa inyong kasyang muling pagtibayin ang inyong paglilingkod para sa kapupuri ng pangalan ng dakilang lumikha sa kaligtasan ng tanan. Lakasan ninyo ang inyong mga loob at ipahayag ng buong tatag ang inyong pagnanais. Ako si nakasapi ng lingkod ng dambana ay muling nangangako na tutupad ng buong husay sa aking mga sinumpaang tungkulin. Ito ay aking pinagpasyahan ng buong kalayaan at nababatid ko ng lubusan ang responsibilidad na kaakibat ng ganitong pagpapanibago. Nangangako akong itutuwid ang anumang pagkukulang na aking nagawa at pag-iibayuhin ang lahat ng inaasahan sa akin sa pagiging mabuting tagapaglingkod para sa ikalalago ng pananampalataya ng aking parokya at ikapagtatagumpay ng banal na hangarin ng inang simbahan. Tulungan nawa ako ng Panginoon sa aking pangako. Bilang ama ng parokyang ito, pinagtitipid ko ang pangakong muli ninyong sinasariwa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon naman po ay ang pagtatalaga ng Parish Pastoral Council. Mangyaring pumunta po dito sa harapan kapag tinawag po ang pangalan. Kagalang-galang naming Kura Paroko, Reverendo Padre Arwin Ebueng Isonsa, isang kagalakan ko pong ipakilala sa inyo at sa sambayan ng Kristiyano ang mga bagong halal na handang maglingkod. Ang ating pong PPC Coordinator, Mrs. Zenaida Fernandez. PPC Vice Coordinator, Mr. Prince Calamaya. PPC Secretary, Mrs. Analisa Garcia. PPC Treasurer, Mrs. Jenny Haring.
ang ating pong mga commissions. Worship Committee, Ace per San Miguel, yours truly. Commission on Education, Mrs. Virginia del Carmen. Services, Mrs. Josie Villarreal. Temporalities, Mrs. Loida Cabiara. Commission on Youth, Erica Misoles. Family and Life, Mr. Arthur and Mila Tabiano. Minamahal kong mga opisyal ng Parish Pastoral Council, ano ang inyong ninanais? Ibig po namin ilaan ng buong puso ang aming sarili sa paglilingkod sa Diyos, sa aming kapwa Kristiyano, sa pagtuwa sa pagpapasigla ng buhay panalangin at pananampalataya ng aming kapwa Katoliko at papurihan ng ating Panginoon sa aming mga gawain. Tinatanggap ba ninyo ang tawag ng simbahan upang makibahagi at makiisa sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng inyong salita at pagsasabuhay? Opo, sa tulong ng biyaya ng Diyos. Makikibahagi ba kayo sa gawaing pagpapanibago ng ating simbahan ng buong katapatan at pagmamahal sa pagtupad ng inyong misyon tungo sa paglago ng kabanalan, katarungan at kapayapaan? Opo, sa tulong ng biyaya ng Diyos, kami nangangako at buong pagpapakumbaba namin ipinahahayag sa Diyos at sa simbahan sa tulong ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Sa inyong bukhang na loob na pagtanggap ng inyong mga tungkulin bilang saksi at halimbawa, ipinagkakaloob ko sa inyo ngayon ang kapangyarihan na maglingkod at akayin ang inyong kapwa na mapalago ang kanilang buhay panalangin at ipakilala ang dakilang pagmamahal ng Diyos bilang mga opisyales ng ating Parish Pastoral Council. Amang makapangyarihan, ako po si sumasamo ngayong patnubayan, nagagampanan ko ang iniatas na tungkulin bilang pastoral leader sa aming barangay sa pamamagitan ng aming salita at pagsasabuhay ito sa tulong ng mahal na Birhen, si San Jose na kabiyak ng kanyang puso at si San Antonio ng Padua na patron ng ating parokya. Amen. Ama naming makapangyarihan, hinihiling namin basbasan mo ang mga pastoral leader na narito ngayon at nangangako. Mag-ibayo nawa ang kanilang mga hangarin na makapaglingkod sa buong sambayanan sa tulong ng banal na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Narito po ang inyong lingkod, ang mga bagong halal na Parish Pastoral Council ng ating parokya. Maraming salamat po. Ngayon po ay aking tinatawagan ng ating PPC Coordinator para po sa ating pasasalamat. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay lubos nagpapasalamat bilang itinaguyod nyo bilang PPC leader, PPC coordinator. Alam ko po na ang pagiging coordinator ng isang parokya ay malaking atak po sa aking balikat. Pero po, dahil po sa pagkakaisa natin, ang aking mga kasama sa bilang mga leaders at mandated organizations na nandiyan, lubos po ako nagpapasalamat sa mga kasama ko sa PPC
Coordinator, kay Prince, kay Lisa as Secretary, kay Miss Jen Haring as Treasurer, kay Sister at kay Ace San Miguel ilang worship, Education kay Ma'am G, kay Sister Josie as Services, sa ating temporalities kay Miss Loida, sa ating youth kay Erica, at sa ating family and life kay Ate Mila and Yvonne. Sa tulong po, sa pagkakaisa po natin, umaasa po ako na tayo po ay taus-pusong ikilos para po sa parokya ito. Huwag po natin hintayin na tayo ay kapatid. Subalit, kailangan po natin, kailangan po palagi tayo may pusong paglilingkod. Lahat po tayo dito may calling. Ako hindi ko po ina-expect na magiging coordinator po ako. Pero sabi ko nga sa sarili ko, kahit wala pong posisyon, basta po para sa Panginoon, paglilingkod sa parokya, paglilingkod ng sa puso at isip, na may pagmamahal sa kapwa parishioner, na may paggalang sa bawat isa. Sa ating pari na nandiyan, although bago lang po si Father Arvin, pero tayo po na na-elect as officers kasama ang Westipla, umaasa po ako bilang PPC coordinator na makikiisa po tayo sa kanya. Iwasan po natin na magkaroon ng sama ng loob. Iwasan po natin na bilangin kung ano yung naikilos natin. Kasi po, sa pagkakataon po na ito po yung panahon para magpasalamat sa Panginoon. Ito po yung panahon hanggat bata pa po tayo. Ito po yung pagkakataon na maglingkod tayo ng lubos ng walang kahit anumang kapalit. Yun po, Father. Thank you po. Thank you po sa lahat. Thank you po sa bumoto sa akin. Thank you po sa buong parishioner. Maraming salamat po sa nandito. Maraming salamat din po sa nakalipas na hermana, sa pamilyang Lacabra, Kakal, Miss Manos, Henry Guzman, at sa bagong hermana po na hindi po siya nagdalawang isip nung po in-approach namin siya. Basta po, umaasa po ang bawat isa. Umaasa po ako bilang coordinator at umaasa si San Antonio ng Padua sa ating kasipagan at sa ating totoong panunungkulan at paglilingkod para sa kanila. Yun lamang po, maraming salamat po. Magsipiling po ang lahat. Ngayon po ay ating babasbasan ang mga tinapay na narito sa ating lambanan. Pagkatapos po ng banal na misa ay sa mga nagnanais po na makibahagi, kung sino man po ang maaabutan ay ipagpasalamat. Kung nagkulang, ipagpasalamat pa rin po. Ating pong basbasan ang mga tinapay na siyang ating iuuwi at ibabahagi, lalo tigit sa mga mahal natin sa buhay na mayroong karamdaman. Ama naming makapangyarihan, kami lubos nagpapasalamat sa kapistahang ito upang alalahanin namin ang iyong kapanganakan o paaming patron at ang pag-akyat sa mahal na Birheng Maria. Basbasan niyo po at kalugdan ang mga tinapay na ito na aming pagsasaluhan, ibabahagi at magiging bahagi din ng aming kabutihan, lalo tigit sa aming mga mahal sa buhay na mayroong karamdaman. Nawa sa pamamagitan ng tinapay na ito ay maramdaman nila na sila ay hindi nag-iisa, kundi mayroong simbahan na palaging katuwang at karamay sa kanilang pagdudusa. Nawa Panginoon sa pamamagitan nito ay maramdaman nila na sila ay bahagi pa rin ng nagdiriwang na sambayanan
dito sa aming parokya. Patuloy niyo pong pagpalain, alalahanin, turuan at gabayan ang bawat isa sa parokyang ito. Nawa sa aming pagharap sa panibagong mga araw ay kayo ang aming maging inspirasyon at kayo ang sa inyo kami makasumpong ng tunay na kapahingahan at kapayapaan. Ang lahat ng ito'y aming inihiling sa iyong pangalan, aming Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. Naway pagpalain kayo kasama ang inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at maging tinapay ng buhay sa sanlibutan. Salamat sa Diyos. Happy Fiesta po sa inyo. Panginoon, mahal na rito kami, awit-awit ang banderiya. Mari na po tayong pumila at kumuha po ng tinapay. Meron pa po palang bonus, may Milo. Oh,